Ikalimang baita bilang Analiza Cristobal. Anak, mamaya. Sa ating pong Pangulong Guro, Ginang Vilma Escobigal, sa ating mga panauhin, sa mga batang pararangalan, sa mga kasama kong guro, sa ating mga magulang, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Isang kasiyahan at pagmamalaki ang oportunidad na ibigay sa akin. Akin po ang karangalan na ipakilala ang ating panauhin sa araw na ito. Ang taong alam kong magiging magandang ehemplo at inspirasyon para sa mga batang nasa harapan ko ngayon. Mga batang naniniwala sa pangarap. Pangarap na maabot at magkamasa ng mga bunga nito. Ika-23 ng Hulyo, 1969, isinilang ang isa sa mga anak ni Ginoong Alfonso Quezon at Ginang Leonora Quezon, natubong taga-Masukol. Nagsimula silang mag-aral ng elementarya sa paaralan ng Masukol noong 1977 hanggang 1983. At sa murang edad, naranasan na niyang mamasukan sa mga patahian para makatulong sa kanyang pamilya. Nagsumikap siya para maabot ang kanyang pangarap. Naging kabiyak ng kanyang puso si Ginoong Laureano L. Ronquillo na tubong tagapaumbong. Siya po ay isang matatag at kilalang landscaping contractor. Biniyayaan po sila ng 5 supli. Sina Loris, 23 years old, BS Psychology graduate. Si Leila po, 21 years old, BS Entrepreneurial graduate. Si Lisel, 18 years old, na nasa unang taon sa sekundarya. At si Luis na 2 taon pa lamang. Bagamat hindi po siya nakapagpatuloy ng pag-aaral sa sekundarya at kolehiyo, hindi po ito naging hadlang sa kanyang mga pangarap. Siya po ay nakapagpatayo ng sariling negosyo, katuwang ang kanyang asawa, at isinunod sa kanyang pangalan, ang CQR Garden Plants. Simula 1997 hanggang sa taong kasalukuyan. Ito po ay matatagpuan sa Manila East Road, Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Sa kasalukuyan po, sila ay naninirahan sa Barangay San Isidro, Angono, Rizal. Ngunit nananatili ang puso dito sa Masukol, ang lugar na kanyang pinagmulan. Sa sipag at tiyaga nilang mag-asawa, patuloy sa pagyabong ang kanilang napiling negosyo at ang kanyang mabuting pakikitungo sa kanyang mga manggagawa ang lubhang nakatulong sa kanilang patunlad sa buhay. Sa pagtsatsaga at pagkakaroon ng tatag ng isip at dibdib, sila ay nagtagumpay. Ang kanilang ginawa ay nagdaan upang ang kanilang mga anak ay makapagtapos ng pag-aaral at makatulong sa iba. Ang buhay at karanasan ng ating panauhin ay isang magandang halimbawa sa mga kabataan. Ang paniniwala na ang kahirapan ay hindi sagabal patungong kaitaasan. Nasa pagsisikap lamang ang lahat. Masasabi natin ang pagsisikap ay kapatid ng pag-unlad. Isang maligayang pagbabalik sa iyong paaralang elementarya. Ating pakinggan at itanim sa puso at isip kung paano niya pinagsumikapang marating at maabot kung ano ang mayroon sila ngayon. Malugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang isa sa ipinagbabalaki ng Barangay Masukol, ang ating panauhin pandangal sa araw na ito. Walang ibang si Ginang Corazon Quezon Ronquillo. Huwag niyo tawanan.
Isang malwalhating hapon po sa inyong lahat, mga panauhin, kay Mrs. Bill Makabigang sa ating punong guro, sa mga guro natin dito ngayon, sa mga magulang at mga mag-aaral. Tunuturing ko pong isang malaking karangalan ang maanyayahan sa araw na ito, sa araw ng pagkilala sa mga batang mag-aaral ngayon. Ako po'y natutuwa at muling nakarating sa paaralang ito. Sa paaralang pinagtapusan ko po, 30 taon na po ang nakaraan. Kasi siya na po kayo, kami ninenervyos. Napakalaki na po pala ng pinagbago ng ating paaralan. Nung araw po kasi hindi pa ganito kaganda to. Ako po lagi dito rin, kaya lang po, hindi ako nakakaahon dito pagka kami nauuwi. Kaya po medyo nanibago talaga ako. Nagpapasalamat po ako sa mga magulang ko na nagbigay ng buhay, ng mga aking buhay. Sa mga ka-eskwela ko, na alam kong sila nagpasinulo na ay kita sa mga kaibigan ko. Pasensya na po kayo talaga, hindi ako sanay sa ganito. Masarap pong gulitain ang masasayang araw sa aking pag-aaral dito, sapagkat dito ko po natutunan ng magagandang kaugalian na naging gabay ko sa aking pagtanda at sa aking hanap buhay ngayon. Ano-ano po ang mga ito? Maging isang mabuting kaibigan. Sinikap ko pong maging isang kaibigan na nalalapitan upang mahinga ng mga payo sa mga suliranin, sa mga anak, asawa, sa kamag-anak, sa hanap buhay. Isang kaibigan handang tumulong sa lahat ng pagkakataon sa abot ko ng aking makakaya. Pangalawa po, maging masipag. Sa aking murang edad, natutunan po akong magtinda-tinda. Natuwa po ako sa aking mga kinita at nagpatuloy ako sa gawain ito. Hindi na po ako nakapagpatuloy sa aking pag-aaral. At nagpatuloy ako sa aking pagninegosyo sa tulong at awa ng Diyos, binigyan niya ako ng talino upang mapatakbo lahat ng negosyong pinapasukan naming mag-asawa. Binigyan po ako ng Diyos ng lakas ng katawan, kaisipan, upang magawa lahat ng iba't ibang negosyo namin. Mabait po ang Diyos sa lahat ng nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Pangatlo po, maging isang mabuting tagapamahala. May ilang taon ako sa aking negosyo at ang mga ito'y alam kong may loyalty sa akin. Dahil may trabaho po kami ay wala, nanatili nandiyan at hindi umaalis. Pinakikisama ko po silang mabuti. Binibigyan ng karapatang sweldo sa kanilang paggawa. Magkakasama kami kumakain, naglilibang, nagkukwentuhan. Inaalam ko po palagi ang kanilang mga pangangailangan at tinutulungan ko sa abot ng aking makakaya. Pang-apat po, maging matapat sa customer. Isa po ito sa kaugaling aking iniingatan. Sapagkat alam ko, minsan akong masubukan ay mawawala ng tiwala sa akin. Pang-lima, maging pagbutihin ng mga proyekto. Lagi kong sinisiguro na mahusay at maganda ang pagkakagawa ng mga proyekto na pinapagawa sa amin ng mga nagpapagawa sa amin. Maging ito man ay landscape, house renovation, school renovation, at iba't ibang mga construction work. Kapag mahusay at tumpak ang pinapagawa ng mga kliyente, ay siguradong muli sa amin po ay magpapagawa. Mga magulang at mga mag-aaral. Yan po ang aking mga naging gabay sa aking paghahanap buhay. Wala man pong akong hawak na diploma ng pagtatapos sa high school o sa kolehiyo. Ngunit sa awa at tulong ng Diyos ay ginabayan niya ako. Sinubaybayan ng talino upang makapaghanap buhay. Tumulong sa aking mga magulang noon hanggang sa kasalukuyan. At higit po sa lahat, mabigyan ng maging hawak buhay ang aking pamilya.
Nagpapasalamat ako sa Diyos na ginawa niyang plano sa aking buhay. Binigyan niya ako ng mabait at matulungin na asawa na siya po maging katulong sa aking paghahanap buhay. Binigyan ako ng mga anak na masisipag at sipag-aral. Binigyan ako ng mga kasama sa negosyo na matatapat at masisipag din. Sana po ay magsilbing buwaran at halimbawa sa mga batang nandito ngayon. Mga mag-aaral. Ang masaya at maginhawang buhay ay makakamit lamang kung tayo ay laging magdarasal sa Diyos. Nabigyan tayo ng talino, kasipagan, at lakas ng loob para harapin ang mga hamon at pagsubok sa ating buhay. Huwag tayong maging marupok, bagkus tayo maging isang mabuting buwaran na may panindigan at takot sa Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya, siya ay magbibigay sa atin ng katuparan sa anumang minliin sa ating buhay. Hindi hadlang ang kahirapan sa buhay upang maabot ang mga pangarap. Maging matapat, masipag, matutong magpakumbaba, at higit sa lahat, maging magalang sa lahat ng pagkakataon. Muli po, ako po si Mrs. Corazon Ronquillo. Maraming salamat po. To God be the glory and God bless us. Muli ang ating panauwing bandangal, Gina Corazon Ronquillo. Maraming salamat po sa inyong napakagandang mensahe, Gina Ronquillo. Sa oras na ito, ating inaanyayahan ang ating panauwing bandangal na lumagay po sa gitna ng ating tanghalan. Kaya din naman ang ating